Unang hirit, unang-una ka. Balitang dapat na malaman, impormasyong may pakinabang, Mga dapat unawain sa ating mga gawain. mga dapat alagaan, ang iyong kalusugan, kapaligiran at kinabukasan. Wala ka nang hahanapin pa. Samahang totoo at kay saya, Walang pagod na naglilingkod sa inyo. sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang nasa unang hirit, Ang saya-saya. sa unang hirit, Unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Alright, magandang umaga. Hi, Ate Sue, good Morning, Lucy. morning. Good morning pa mga kapuso. Oh yes, magandang umaga po sa lahat na nanonood sa atin at bangon na po tayo at salubungin natin ang isang bagong umaga dito po yan sa Unang Hirit. At bukod sa ating mga makahulugang morning gimmick kaugnay ng iwas dengue at anti-carjacking, siksik po ang ng mga malalaking balita tayo ngayong umaga. Gaya na lang po ng ating pagbabantay sa nangyayaring kaguluhan sa London at iba pang pangunahing lungsod ng United Kingdom gaya ng Manchester, Liverpool at Birmingham. At sa pinakahuling balita, isang Pinoy ang naiulat na nasaktan matapos umanong pagbubugbugin at pagnakawan pa sa Birmingham. Aalamin natin ang iba pang detalye, mamaya lamang po yan. Samantala, Grabe yan sila, no? Hindi nag-i-improve. Paano ba Parang yan? everyday worse na lang nangyayari. At bukod naman sa kaguluhan sa UK, meron ding nagbabadyang kaguluhan dito naman po sa Asia. Matapos magpalitan muli ng putok ang North at South Korea. Ang pagtaas ng tensyon sa Korean Peninsula, ibabalita rin po namin yan mamaya. kaya heto na, simulan na natin ang balitaan sa ating Top Hirit. Dahil po sa nangyayaring mga riot sa Britanya, itinaas na ng Department of Foreign Affairs Alert Level 1 ang sitwasyon sa London. Pero kung para nung weekend, mas nakokontrol na raw ngayon ang sitwasyon doon matapos magpakalat ng 16,000 pulis. Umabot na sa 700 ang naaaresto, kabilang ang isang suspect sa panununog sa isang antigong furniture store. Pero patuloy pa rin ang mga insidente ng panununog, paninira ng gamit at pagnanakaw ng mga rioters na kumalat na sa mga lungsod ng Manchester, Liverpool at Birmingham. At kabilang sa mga nadamay sa gulo sa Birmingham, isang Pinoy na naiulat na nasaktan matapos unong pagbubugbugin at pagnakawan. Ayon sa Philippine Embassy sa London, pauwi raw noon galing sa trabaho ang Pinoy nang mangyari ang insidente. Sa kabutihan pala, hindi naman malubha ang kondisyon ng ating kababayan. Pero sa kabila nito, wala pa raw balak ang DFA na magpatupad ng deployment ban sa United Kingdom. Ang ilang Pinoy naman doon, ikinuwentong apektado ng riot ang kani-kanilang mga trabaho. Ang Malacanang, kumpiyansang mapapahupa ng mga otoridad sa Britanya kung saan naroon ng mahigit 300,000 Pilipino. Kaya yung balak nila para makakuha ng additional forces para makatulong kasi parang hindi nila mapigilan. Pero siyempre, isipin mo, ano yan ha? UK yan, London, di ba? Parang doon sina Prince, Yung mga- Prince Harry, di ba? Pero I'm sure naman magagawa ng paraan niya. Kaya lang yung mga kababayan natin, medyo may mga ganun impression. Uy, sa London nga. Oo, at saka kailan kaya sila titigil doon sa galit nilang yan? Ah, Parang kasi di ba usually pag kunwari nagalit yung tao sa umpisa, ganun, galit na galit, tapos puhupa din siya. Ito parang sustained din yung galit Kasi nila. parang yung palipat-lipat ng lugar. Sa bagay, di ba? totoo Parang din yan. Tumatalon-talon sila ng lugar. Anyway, let's hope na maayos na Oo. yan. At, pero wala pa naman daw deployment ban. Wala pa naman. At samantala, balik naman tayo dito sa Pilipinas, naka-alerto pa rin ang marami nating kababayan dito sa Metro Manila laban sa sakit na dengue. Pero ang Department of Health nagsabing mas mababa raw ang bilang ng mga nagkakadengue or nagkadengue ngayong taon kumpara noong nakaraang taon. Sa kanilang tala, mas mababa ng 25.8% ang mga kaso ng dengue ngayong taon. Pero patuloy pa rin ang paghihikayat nila sa mga opisyal na magtalaga ng dengue express lanes. Sa Quezon City, aabot na sa may 3,000 dengue cases ang naitala, kaya naman ang mga barangay puspusan na po sa kanilang cleanup drive gaya sa barangay Bagbag, Quezon City, kung saan naabot na sa 175 dengue cases ang naitala. Patuloy rin ang paglalagay ng mga water-based chemicals sa mga lugar na pinamamahayan ng kitikiti. Sa isang barangay, pinagtatanggal na rin po ang mga gulong na nakalagay sa mga bubong. Patuloy din ang information drive para sa mga residente upang alam nila ang mga dapat gawin kung may nilalagnat sa mga miyembro ng kanilang pamilya.
Sa San Lazaro Hospital naman, naabot na sa 136 ang confirmed dengue cases na karamihan ay 18 years old pababa. Sa Valenzuela Medical Center naman, kahit kaunti pa ang bilang ng mga isinusugot ng mga pasyenteng pinaghihinala ang may dengue, handa na ang mga kagamitan sa kanilang dengue lane and express lanes. Very good. Kabaliktaran na naman ang sitwasyon sa Tarlac Provincial Province, nasiksikan na ang mga pasyenteng may dengue at ang iba napipilitan ng maghati sa isang kama. Patuloy pa rin po natin problema yan para syempre dito sa unang hirit ay tuloy-tuloy pa rin po ang kampanya natin paglaban sa sakit na dengue. Nasa Rosa Susano Elementary School tayo ngayon sa Quezon City para sa ating Iwas Dengue Campaign doon kasama si Monica Veralio. Good morning, Monica. Morning, Mon. Hi, Mo. Ayan, maayos na ang hair ni Mo. Perfect. Hi, Yes, Mon. good morning po mga kapuso. Nandito nga tayo ngayong umaga dito sa Rosa Susano Elementary School dito po sa Novaliches City. Siyempre, bahagi pa rin po ito ng ating Iwas Dengue Campaign. Kung inyo po kasing naalala mga kapuso, ayon sa datos, nasa 86% nga daw po ang itinaas ng dengue cases mula last year sa taong ito at karamihan nga daw po sa mga nagiging biktima ay mga kabataan. At syempre, itong mga kabataan po ito, mas madalas silang nagsistay sa mga eskwelahan. Kaya naman ngayong umaga, ay mas paiigtingin po natin ang ating kampanya nga Iwas sa Dengue. Kaya naman ngayon po ay magsasagawa tayo ng ilang pag-iinspeksyon dito sa kanilang mga ilang lugar dito sa eskwelahan, lalo pa yung mga sinasabing maaring dapuan ng dengue o pamahayan ng mga mosquitoes po nga na may dengue tulad ng garden nila at syempre pati na rin ang kanilang mga banyo. At bukod pa nga dyan mga kapuso, meron din tayong makakasamang mga volunteers mula sa AFP para tulungan tayo sa paglilinis dito sa kanilang eskwelahan. Lahat po yan ating mga kapuso pag-uusapan na ating po isasagawa sa pagbabalik po natin dito sa Rosa Susano Elementary School sa Novaliches. Balik muna tayo sa studio. Maraming salamat, Monica Veralio. Ayan, talagang dapat mag-ingat, ano? Oo. Nako, grabe, lalo na, itong Quezon City, ito may pinakamalaking bilang sa NCR. Ano ba? Alam mo, actually, yung problema minsan, hirap na hirap ka na gawin lahat ng pag-iingat, pero minsan nakakalusot pa rin sila eh, di ba? Kasi parang napansin nga nila, yung mga may mga cases talaga na marami, yung mga parang congested areas. Oo. And also, sinasabi din nila, kung na-notice niyo, puro mga bata yung nagkakaroon. Yes. Kasi bata, ano ba? Yung bata, di ba, pag bigyan mo yun ng laruan, habang nakafocus siya doon sa kung ano man yung toy niya, hindi niya napapansin, kinakagat na siya. Tsaka meron doon something about doon sa sweat ng bata, kasi pawisin yung bata dahil naglalaro, na mas attractive daw sila doon sa lamok. Sa lamok, parang naaamoy sila. Oo, Mas parang madali sila ganun. maamoy. Samantala, sa ibang balita naman po, hindi naging matagumpay ang isinagawang operasyon kay dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo na na-dislocate na titanium implant sa kanyang cervical spine. Ayon kay Dr. Julie Cervantes, attending physician ng dating Pangulo, may nakita raw na impeksyon sa kanyang cervical spine na naging dahilan sa pagbitaw ng screw ng implant. Kahapon, inalis muna ang implant at nilinis ang impeksyon na dulot daw ng bakterya na kadalasang nakikita sa lalamunan ng dating Pangulo. Pero stable naman daw ang kondisyon ng dating Pangulo at maganda ang vital signs at isang buwan daw siyang bibigyan ng mataas na klase ng antibiotics. At kapag tuluyang gumaling ang impeksyon, saka lamang daw ibabalik ang implant. At kasabay ng panibagong operasyon sa dating Pangulo, hindi pa rin pinalampas ni dating First Gentleman Mike Arroyo ang pagsasampa ng kasong perjury laban sa negosyanteng si Archibald Po sa Pasay City Hall of Justice. Gate niya, wala raw katotohanan ng mga pahayag ng negosyante sa pagdinig ng Senado, gaya na lang ng umano'y pagmamayari niya ng second-hand na helicopter na ibinenta sa PNP sa halagang brand new. Sa kabila nito, pinanindigan ni Archibald Po ang kanyang mga pahayag sa Senado. At heto pa, matapos sa ilalim sa immigration watchlist ang kanyang mga magulang, pinag-aaralan na rin na ilagay sa watchlist si galing Pinoy Party List Representative Mikey Arroyo dahil naman sa kinakaharap niyang tax evasion case. Yan. Parang yung sa pamilya nila talaga, iniisa-isa talaga. Kanya sila may iniintindi, may problema. Health problem, kaso. Siyempre, di ba, mayroon ka pang parang watchlist, ganyan. Ngayon, siyempre, pag-aalis ba, si Gloria. Pag gusto niya umalis ngayon, paano yun? Halimbawa, di ba, hindi nga naging matagumpay yung kanyang operation kahapon. Actually, we wish her well, yung health niya. Yeah, In any case, kasi you can only imagine yung takot din niya dun sa nangyari dun sa operation niya after. At samantala, naging maaksyon ng ating umaga kahapon nang makaengkwentro ng mga pulis ang ilang masasamang loob sa Quezon City at Makati. Hindi pa rin naikilala ang 5 suspect na napatay at 5 nakatakas na naipaghabulan sa mga pulis sa Luzon Avenue kahapon ng madaling araw. At nagkaputukan pa sa Congressional Avenue. Base sa investigasyon ng pulisya, posibleng target daw ng grupong ilang establishmento sa lugar kabilang ang 2